dilim ng gabi, may apo. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, matapos ang matinding kaguluhang yumanig sa gintong lupa, isang napakasakit na pagsubok ang dumating sa buhay ni Gabo. Sa gitna ng kaguluhan ay malubhang nasugatan ang kanyang amang si Mang Rudy matapos maging biktima ng walang awang pag-atake. Agad nila itong isinugod sa ospital, ngunit pagdating doon ay tila lalo pang bumigat ang kanilang sitwasyon. Kritikal ang kalagayan ni Mang Rudy at kinakailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon. Ngunit bago pa man masimulan ang gamutan, malaking halaga ng pera ang kailangan nilang ihanda. Halos nawala ng pag-asa sina Gabo at Aling Betchay dahil wala silang mapagkukunan ng ganoong kalaking halaga. Habang lumilipas ang bawat minuto, mas lalo nilang nararamdaman na ang oras ang pinakamalaki nilang kalaban. Hindi natanggap ni Gabo na wala siyang magawa habang unti-unting lumalaban sa kamatayan ang kanyang ama. Kaya naman gumawa siya ng isang matinding desisyon. Nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang makahanap ng pera. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Ngunit habang desperado siyang naghahanap ng mapagkakakitaan, isang hindi inaasahang tao ang muling nagpakita sa kanyang harapan. Ito ay si Tatang, ang matandang minsan niyang tinulungan sa loob ng kulungan at siyang naging dahilan upang makalaya siya ng mas maaga. Ngunit iba na ang pagkatao ni Tatang kaysa sa inaakala ni Gabo. Dinala siya nito sa isang lihim na mansyon kung saan niya nalaman ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang simpleng matanda na nakilala niya noon ay isa palang pinuno ng isang sekretong organisasyon na lihim na tumutugis sa mga pinakamapanganib na kriminal sa buong bansa. Ipinaliwanag ni Tatang na matagal na nilang inoobserbahan si Gabo. Nakita nila nga ang kanyang tapang at prinsipyo at determinasyong ipaglaban ang tama. Kaya naman nais nila siyang maging bahagi ng kanilang grupo. Kapalit ng napakalaking halaga ng pera na maaaring makapagligtas sa buhay ni Mang Rudy. Kailangan lamang gawin ni Gabo ang kanyang unang misyon. Ang target niya ay walang iba kundi si alias Tigre, isang kilabot na kriminal na matagal nang pinaghahanap ng batas at may napakalaking pabuya sa sino mang makakapaghati dito ng buhay o patay. Walang pag-aalinlangan tinanggap ni Gabo ang misyon. Para sa kanya, wala nang mahalaga kundi ang mailigtas ang kanyang ama. Ngunit hindi niya alam na sa mismong oras ding yon, may isa pang taong ipinadala upang tugisin ang parehong target. Ito'y walang iba kundi si Samantha. Bilang isa ring mahusay na mandirigma, nakatanggap din si Sam ng utos na hulihin si alias Tigre. Ngunit wala siyang kaalam-alam na may iba ring kumikilos para sa parehong misyon. Sa kabilang banda, hindi rin alam ni Gabo na ang babaeng minsan niya nang nakasagupa ay siya ring naghahanap sa kriminal na kanyang tinutugis. Dahil dito, muling magtatagpo ang kanilang landas sa isang napakatalikadong operasyon. Sa una, pareho nilang iisipin na sila ang magkalaban dahil isa lamang ang kanilang target. Ngunit habang papalapit na sila kay alias Tigre, unti-unti nang matutuklasan ang mas malaking katotohanan. Mas malawak at mas mapanganib pala ang organisasyong kinabibilangan ng kriminal na kanilang hinahabol. Kaya ang tanong, sino kaya ang unang makakahuli kay alias Tigre? Magiging magkaribal ba sina Gabo at Samantha sa misyong ito? O ito na ang pagkakataong isang tabi nila ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at magsasanib pwersa upang sabay na pabagsakin ang isa sa pinakatatakutang kriminal sa buong bansa? Isa lang ang tiyak, simula pa lang ito ng mas matinding laban, mas mapanganib na misyon at mga revelasyong tuluyang magbabago sa buhay ni Gabo at Sam.